Katiwalian sa Department of Public Works and Highway at ang hamon ng sermon sa bundok. Sa analytical na pagtatasa, ang katiwalian sa Department of Public Works and Highways ay hindi may tuturing na simpleng usapin ng personal na kasalanan ng ilang individual. Sa halip, ito ay malinaw na sintomas ng mas malalim na problemang estruktural na nakaugat sa mismong kalakaran ng ating politika at burokrasya. Ang mga gawaing tulad ng ghost project, paggamit ng substandard na materyales at sistemang kickback ay hindi hiwa-hiwalay na insidente, kundi bahagi ng mas malawak na kultura ng katiwalian na paulit-ulit na umuugat at umuusbong sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Isa sa pangunahing salik na nagpapatibay ng katiwalian ay ang kulturang palakasan. Sa ganitong kalakaran, ang pagpasa ng mga proyekto ay hindi nakabatay sa merito, kalidad o tunay na pangangailangan ng komunidad, kundi sa bigat ng koneksyon at impluwensya. Sa bandang huli, ang anomalya ay nagiging normal. Ang palakasan ay tinatanggap na bahagi ng sistema at ang tiwaling kalakaran ay nagmumukhang lehitimo. Dahil dito, mahirap buwagin ang katiwalian sapagkat ito ay hindi lamang gawain ng ilang individual, kundi nakapaloob na sa mismong dinamika ng pagbubuo at pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Higit pang pinalalala ng katiwalian ang kawalan ng transparency at accountability. Madalas, ang detalyadong impormasyon tungkol sa pondo, kontrata at aktwal na implementasyon ay nananatiling hindi abot ng mamamayan. Ang kawalan ng bukas na pagsusuri mula sa publiko, media at mga independent watchdog ay lumilikha ng puwang para sa irregularidad. Dahil dito, nabibigyan ng lakas ng loob ang mga tiwaling opisyal na magpatuloy, sapagkat alam nilang bihirang mahuli o maparusahan ang mga mapanlinlang na gawain. Ang mismong sistemang dapat nagsusulong ng pananagutan ay nagiging kanlungan ng kawalang pananagutan. Ang pinakamalaking sugat na dulot ng katiwalian ay ang kawalan ng malasakit sa kapakanan ng bayan. Ang mga proyektong dapat nagsusulong ng kabutihang panlahat ay nagiging negosyo ng iilan. Ang pondo ng bayan na dapat sanang nagtataguyod ng kaunlaran ay nauuwi sa personal na bulsa. Ang resulta, may mga komunidad na nanatiling atrasado, laging binabaha o walang disenteng kalsada, habang ang kanilang mga karapatan at pangangailangan ay sinasakripisyo para sa pansariling kapakinabangan ng mga makapangyarihan. Sa harap ng ganitong sitwasyon, mahalagang lumingon sa aral ng sermon sa bundok. Ang turo ni Jesus ay hindi lamang panawagan para sa individual na kabanalan, kundi paanyaya para sa pagbabagong panlipunan. Nang ipahayag niya na tayong asin at ilaw ng mundo, malinaw ang kanyang utos na hindi sapat ang pananatiling matuwid sa pribadong buhay. Kailangan din nating maging huwaran ng integridad at liwanag sa loob ng ating mga institusyon at pamayanan. Gayon din ang kanyang pahayag na mapapalad ang may malinis na puso ay hindi lamang para sa kalinisan ng personal na konsensya, kundi pati na din sa kalinisan ng mga sistemang panlipunan at pampamahalaan. Ang katiwalian sa DPWH ay sa ganitong pananaw. Hindi lamang legal na paglabag, ito ay isang uri ng kasalanan laban sa kapwa. Dahil ang mga proyektong hindi natapos,
mga tulay na madaling bumigay, at mga flood control project na walang saysay ay direktang nagpapahirap sa ordinaryong mamayan. Estudyanteng hindi makapasok sa paaralan dahil sa sira ang daan. Magsasakang hindi makapaghatid ng ani sa pamilihan at mga pamilyang paulit-ulit na nalulubog sa baha. Ang katiwalian ay konkretong anyo ng pagpapabaya at pananakit sa kapwa-tao. Mula sa perspektibong Kristiyano, ang katiwalian ay hindi lamang pampulitikang problema, kundi espiritual na usapin. Ang Ebanghelyo ay tahasang humahamon sa ugat ng pandaraya at kasakiman. Nang ituro ni Jesus, huwag mag-imbak ng kayamanan sa lupa. Kanyang ibinunyag na ang labis na pagkagapos sa material na yaman ang pinagmumulan ng maraming uri ng katiwalian. Ang hamon, kung gayon, ay hindi lamang personal na pagsisisi, kundi pagbabagong panlipunan na magbabalik ng dignidad at tiwala sa pamahalaan. Kung tunay nating hangad ang lipunang makadiyos at makatao, hindi sapat ang panandaliang reforma o kosmetikong solusyon. Kailangan ng radikal na pagbabagong ugat mula sa kulturang nakasentro sa pansariling interes tungo sa kulturang tunay na naglilingkod. Dapat palitan ang sistemang batay sa palakasan, kasakiman at kawalan ng pananagutan ng isang kulturang nakaugat sa katapatan, pananagutan at malasakit. Ito ang tanging daan upang ang pamahalaan ay muling maging tunay na kasangkapan ng Diyos sa pagpapalago ng bayan. Sa huli, ang Sermon sa Bundok ay nananatiling blueprint para sa isang makatarungan at makataong lipunan. Ang hamon para sa bawat Kristiyano at mamamayan ay malinaw. Paano tayo magiging asin at ilaw sa gitna ng isang sistemang madilim at bulok? Paano natin maisusulong ang integridad at hustisya sa mga institusyong matagal nang nabahiran ng katiwalian? Ang katiwalian sa DPWH ay hindi dapat manatiling kwento ng kabiguan, kundi maging paalala na ang Ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago ng tao at lipunan. Kung ating isasabuhay ang turo ng Sermon sa Bundok, maaari nating muling itaguyod ang pamahalaan bilang kasangkapan ng Diyos. Hindi para sa iilan, kundi para sa tunay na ikabubuti ng lahat.